malalim. Like na. So, kagigising lang natin. So, actually, guys, yesterday was the day. So, kahapon, guys, is my schedule of, vaccination for COVID-19. Bale, sa office namin siya, nag-provide sila ng vaccination. So, doon ako nagpa-register. Actually, nagpa-register ako both, yung sa LGU and then sa office. Pero kasi unang dumating, unang nag-response yung sa office, kumbaga may schedule na sila agad na binigay. So, yun na nga, doon ako nagpa-vaccine sa office nga namin. So, ayun naman, wala naman akong issue kung anong vaccine yung itutusok sa akin kasi the best vaccine is kung ano yung available na vaccine. So, pagdating ko doon guys, medyo mahaba na yung pila. Nag-start akong pumila is mga around 12 something. Mag-go 1 na siya, 12:50 something, gano'n. And then ayun, matagal siyang hindi gumalaw. Kumbaga, medyo ilang minutes doon, siguro mga 20 minutes. And then yun na, nung gumalaw naman na, mabilis naman na din siyang gumalaw. I mean, umusad din naman na siya agad. Nakaupo ako sa may registration area, mga bandang 127 yon. So ayun, medyo may konting interview about sa akin kung may mga past akong nararamdaman yung mga bakit ganun yung mo? I mean, tinanong kung meron kang nararamdaman before or meron kang nakasamang COVID positive. Yung mga initial na tanong pag mga ganyan, yung mga screening ayon, may mga ganong ganap. And then tinanong kung allergic ako sa mga gamot. So far wala naman, good naman tayo. And then step 2 na is yung vaccination. Pagdating ko dun sa step 2, medyo may mga nakapila na. So mga ilang rows din yun nandun. Na-injectionan ako mga 2:20 PM. So yung naramdaman ko is masakit. Normal naman yun, diba? Masakit. Pag first time mo, masasaktan ka talaga. Char! Pero yun nga, may hapde. Tapos, bumigat ng very light yung braso ko. Yung area ng pinag-injection. So, dun na tayo sa may observation area. So, titignan kung ano yung response mo sa vaccine ng about 15 minutes kung okay ka naman. Pero dun kasi sa yung time na yun, dun medyo natagalan. Kasi nga, marami na rin nag-aabang. Kasi tinatawag nila every, parang every 6 person, tapos binibrief nila about sa vaccine. Ganun yung nangyari. So, nung natawag ako, mga, mag-aalas 3 na, guys. Brief lang kami about sa vaccine na normal yung mararamdaman mo na kung lalagnatin ka, dizziness, and everything. And then, masamahapdi yung area na pinag-injectionan. So, normal siya na side effect para sa vaccine na yon. May mga bawal uminom, bawal manigarilyo, mga ganun-ganon. Ano pa ba yung mga bawal? Hindi ko na alam, nalimutan ko na yung ibang bawal na mga sinabi kasi, di ba, masarap yung bawal. Char! Dumiretso ako sa office kasi may kailangan akong gawin. Grabe, na-miss ko dito. So, ayan, dito kami naglalakad pagkakain. Kasi ayun yung building ng office na. Tayo, nagbablog ako dito sa akin. So, ayun. Yun lang naman. Namiss ko maglakad, diba? Parang abandonado na siya. Tignan. Magkakapal na ang damon. Hindi siya naaayos. Tapos nakauwi na ako ng bahay. Anong oras na? Kasi syempre rush hour na rin mga mag-6 or 7. Ganun ako nakauwi kasi may dinaanan pa talaga ako. Nag-grocery ang bakla. Pero hindi ko na papakita. Huwag tayong masyadong pabibo. Nagpahinga lang ako ng konti. Then natulog na ako mga hindi na ako nag-vlog kasi kanina. Natulog na ako mga 9. So ang napifeel ko, inaantok lang ako. Tapos masakit yung part na ipinag-injectionan sa akin. Tapos yun nga, may ngalay yung mabigat. Pag na-anuhan ka ng vaccine, kahit anong vaccine, talagang magkakalagnat ka or tatrangkasuhin. Inoobserbahan ko yung sarili ko. And then parang yung may konting headache, ganon. O dahil sa electric fan lang, kasi nakatutok yung electric fan sa akin. Tapos medyo parang, alam mo yung feel na tatrangkasuhin ka. Feel pa lang naman, hindi pa totally. Tsaka nag-temp naman ako, wala pa naman. Normal pa naman yung temperature natin. Gumising ako kasi kakain din ako. So punta tayo sa kabila.
So, time check guys. It's already 4 AM. Narinig yung mga manok. Ang nararamdaman ko na now is, ang bigat na ng pakiramdam ko. Pero, kumbaga, manageable pa naman. I mean, kaya ko pa siyang kaya hindi ko pa totally iniinuman ng paracetamol. Ay, hindi naman siya hilot ha. Disclaimer. Nagpapahid lang ako nung mga pangtita na pamahid. So, para kasi nga, giniginaw na ako, nag-chills na ako. Very light na chill, so, ayun, bago ako matulog, kasi matutulog na rin ako. Nakaramdam na ako ng mga ayun, sakit ng katawan. Tapos, tumulong ako, naglinis kami sa kabila para medyo ginalaw-galaw ko na yung katawan ko. Para, lalo na tong advice kasi din yun ng nurse. Kumbaga galaw-galawin pag masakit. So, ayan, pahid-pahid lang yan. Hindi siya hilot kasi baka mabigla naman yung sexy body ko, diba? So, ayun, natutulog na rin ako and then i-update ko kayo mamaya pagising ko kung ano na yung nangyari sa akin. Pero ayun, tas sumasakit na din yung aking head. Ang arte, diba? So, ayun guys, tubig-tubig lang ako so far. Kasi, ang arte, diba? Lahat dinodocument. I mean, tubig-tubig lang muna tayo kasi kaya ko pa naman siguro pag alam kong hindi ko na kaya yung nararamdaman ko ng mga sakit, kaya ko pa naman, kinakaya ko. Mild pa naman yung mga nararamdaman ko and sana ganito na lang. Diba, huwag na natin, antayin lag natin ako. So, update ko kay mamaya, matutulog na tayo. So, good night. See you later. So, time check, it's already 5:40 ng umaga. So, umaga na po. So, ayan. So, hindi ako nakatulog kasi bigla na akong gininaw. So, nanginginig na ako. Tapos, ayun, feel ko, wala kasi akong thermometer dito. Nasa kabilang bahay. Ayoko pa tumayo. Ang init ko na. Diba? Iba na yung init ko. Alam mo yung mainit, giniginaw ka. So, alam na days. Ito na, pinangarap mo. Ginusto mo to, diba? So, ayun, hindi ako makatulog. So, kakatok na lang siguro ako sa kabila. Para yung thermometer. Guys, I'm back. So, update ko lang kayo. So, na mga bandang 7, pumunta na ako sa kabila kaila mama. Tapos, kinento ko. So, nagalit pa sila sa akin kasi nga, ba't daw inaantay kung lag natin ako? Gusto ka na rin advance. Kasi kumain lang ako and then nag-temp ako. Ang temp ko kanina is 37.8. Pero bago yun guys, di ba kanina nung nilalagnat na ako, nung nag-chill na ako, ininuman ko na siya ng paracetamol. Sabi ng kapatid ko, dapat pagka inject pa lang, ininuman ko na daw. Ayoko ngang di ba? Ayoko ngang uminom kung wala pa namang nararamdaman, tsaka kung kaya pa naman. Tapos ngayon, pagising ko, ayun, 37.3. Pasinat pa rin yun, day. Ano ba yan? Ayun. So, anong oras na? Time check. Alas 4 na ng hapon. Kasi, so mga, nagtataka, ganito po yung ko ha. Kung magigising ako ng ganitong start, alas 4 talaga. Kasi nga, ito yung ng work ko. Mid-shift tayo. So, na-adapt ko na siya kahit weekend. So, kakain lang ako, guys. Diba, kakain lang ako ng kakain. Diba, kahit ang laki mo na, Joy. Ngayon nararamdaman ko, masakit pa din to, lalo na pag ayan ang ginaganyan. Pero yung area na lang talaga, kagabi yung halos kahapon, yung buong braso ko, yung may ngalay. Ngayon, eto na lang, yung area na pinag-injection at saka yung napapaligiran niya. Ayan, medyo, pag ayan ang ginaganyan. Then sabi ng nurse, igalaw-galaw lang daw. And pag hindi talaga kaya yung sakit, i-cold compress. So, manageable naman yung sakit sa akin. Kaya ganyan-ganyan lang tayo. And then now, masakit yung katawan ko, tsaka yung ulo ko. Lalo na sa likod, masakit. Hey guys! I'm back! Oh my god! So, nagtulog talaga ako guys. And then, kaka-temp ko lang and my temp is 36.6. Okay na ako. Masakit na lang talaga yung yung area na pinag-injectionan sa akin. Yun na lang. Pag ginagalaw ko siya, masakit-sakit pa din siya. Pero, wala naman akong lagnat or sinat.
And hindi na ganun. Hindi naman na masakit yung katawan ko. Siguro isa din to sa effect, yung grabe yung tulog. Kasi pagkagising ko, kumain ako, tapos inaantok na naman ako bigla, tapos nakatulog na ako. Ganun. I mean, hindi to nangyayari sa akin on a daily basis. So, first time to. Kasi nga sabi din ng tita ko, talagang aantokin ka din daw. So, siguro isa to sa mga side effects. Then, ang dami kong tulog. Parang 2 days akong nagtulog talaga. Lalo na ngayon, yung buong Sunday ko, nagtulog lang talaga ako. Okay sa akin to, na nangyari na din to. Kasi nga, kumbaga, nabawi ko lahat ng mga panahong pinagpuyatan natin, di ba? Ayun, so yun lang naman po guys. Thank you so much sa pagsubaybay ng vlog na to, na parang walang kwento dahil nagtulog lang naman tayo. Anyway, inobserbahan ko lang din naman talaga kung ano yung mangyayari sa akin after a vaccine. And so far, so good. I feel okay now. Arte mo mag-English. Matagal-tagal pa yung second dose natin. I think mga November pa. So 3 months kasi siya yung vaccine na inano sa akin. Yun na lang, abangan na lang natin yun guys. I-update ko ulit kayo. I mean, gagawa ulit ako ng another vlog for, you know, second vaccine. Kung ano yung, kung parehas lang din ba yung mangyayari sa akin. Ayun, back to normal.